Maibabalik pa kaya mga ninakaw na pondo ng bayan? I think it would be, how do you call this? Against our interests not to. Kasi number one, ang laki ng ninakaw. And we need it for economic recovery. That's one. The second is, hindi naman pwede for the good of the country. Kasi hindi naman pwede na walang accountability. Tama si Inday doon. They have to be accountable. Kailangan managot sila sa mga ginawa nila. Yung mga excessive na behaviors nila, grabe mandiin, grabe mang-oppress, grabe magnakaw, never, di ba? Not since Marcos Sr. have we seen the scale of corruption as big as this. I think lang and this is my opinion, is that the president was not clear on his vision for the country because he was not thinking about the country. Gayon din yung ibang mga mga cabinet secretaries, yung iba, to be fair, dahil wala namang instructions, i-interpret nila ngayon. Isipin nila, o sige, ganito na lang gagawin ko. Base na lang dun sa mga dating plano, ituloy na lang natin ito kasi wala silang ibang input. Ngayon, doon sa mga cluster meetings, why is it a double, a mixed blessing? Gets ko na prefer ng Pangulo na cluster meetings kasi sandali lang. You'll meet with only about 4 or 5, minsan 6 yan. Mag-usap kayo tapos pwedeng limited lang yung number of topics kasi napapagod siya. So ang cabinet meetings namin, pag full cabinet, 8:30 we arrived. Ang actual starting time namin would be about 9, minsan 9:30, and we would be there until lunch. The latest that we stayed was 1 o'clock or 2 o'clock. Latest that we stayed was 1 o'clock or 2 o'clock. Normally kasi by 1 o'clock, naghahanda na ako. Ako na yung unang lalabas dahil magbe-briefing ako by 1:30 or 2 o'clock para makamit ng deadlines yung media. So yun yung yun yung importante. But mornings lang talaga siya nagka-cabinet meetings. Ako, welcome yun sa akin kasi ang daming trabaho. Bukod sa secretary ka na, minamanage mo yung information, you also have to manage the other agencies. That's another nightmare. Because itong mga agencies na to, hindi naman ako ang nag-appoint ng mga heads ng mga agencies na yan. Ang iba, like PTV, is a government-owned and controlled corporation. They have their own board. So, sino yung kakausapin mo doon? Member ka ng board, pero di ba, do you have the final say? You will navigate pa the politics of that board. So, sabi ni Pete, can you discuss about press briefings by PCO? They're different from what we used to do. Kasi ang usapan namin with the president is that the president speaks for the presidency or for himself personally. The press secretary speaks for government, which means yung mga official activities, yung mga policies and all that. Of course, the president is the head of government. Which means na mayroon pa rin akong sinasabi tungkol sa kanya, but it should be in his role as the president o chief policy maker pagdating sa not chief legislator, of course, policy for the executive. Ano yung mga priorities of the executive? Meron ano yung mga dapat na namin na-categorize namin. Ano yung mga continuity, ano yung dagdag ng presidente. Hindi na we did not have the time to break all of that down. Because while you are organizing your own departments, things are also happening. So nagfa-familiarize ka pa lang sa mga tao, sa mga nangyayari, and at the same time nagtatrabaho ka na. Sabi ni Edward, yung PMS po ba or any cabinet member did not suggest to have visioning activities like assessing how the present was like and where the president will go? Kami, inassume namin that is the job of the ES. Kasi yung ES, parang little president yan.
So kung ano yung pagkukulang ni Pangulo, siya yung magpupuno. But to be fair, ang dami ng trabaho ni ES. So, nakakalunod din. So, yung mga ganyan, well, we will have to, kumbaga, it should be the ES, pero tingin ko at the time kasi ang daming nang sinasalo ni ES Vic na kumbaga, like I said, nagfa-familiarize pa lang but at the same time nagtatrabaho ka na. So, mabigat talaga pag kayo yung first cabinet. Kasi kumbaga, you have to set everything. So si ESV, alam naman niya kung ano yung vision ng Pangulo. But I don't think there was enough time for him to be able to translate that into policy. There were some. Siyempre may mga EO si Pangulo at the start. So makikita niyo kung ano yung una niyang mga priorities. So ano yung first executive order was part of the reorganization. Tapos dun sa yung EO number 2 was my EO. Yun yung reorganizing the PCOO into the Office of the Press Secretary. So, sabi ni Z302626, so si Claire Castro walang sinasabi na priority ng government kasi nga wala naman talagang priority ang government pala. Now malinaw sa akin lahat. I think baka hindi siya aware kasi I don't know kung siya, may orientation siya o may briefing siya. So yun yung inaano natin. Yun yung kumbaga, I don't know kung ano ang briefing ni Yusek Claire. But remember, Yusek Claire is an undersecretary. Her original designation is Palace Press Briefer. Meaning, siya yung mag-a-appraise, siya yung magbabalita, taga-balita sa media. So, iba yung role niya. Hindi naman siya press secretary. So, to be fair to her, baka hindi siya in the loop kung ano ang priorities ng gobyerno. That would be Secretary Dave's job. Sabi ni Simpleng taga-Bukid, I was watching Attorney Libayan a little while ago. They're actually making it the opposition's argument na 1 out of 3 of VP's campaign. Ano yung 1 out of 3 of VP's campaign? Nabitin po yung chika niya. Hi po, Miss Weng. Sabi ni Julian's World, pansin ko kay Claire, binubuklat niya agad yung page kung saan tungkol ang tanong ng media scripted. So, sabi ni David, sana ikaw ang kunin ni VP dahil alam mong ginagawa mo at marespeto ka. Let's leave that to the VP. Maraming magagaling sa kanyang mga tao, like sa OVP, andyan naman sina Ma'am Ruth, andyan yung mga magagaling po, yung mga tao ni VP. So, wag po natin siyang pangunahan because she has good people around her. Does he have a midnight cabinet? If he did, I was never privy to that. I was never part of the private aspect of the president's life, like yung family gatherings and all that. We were never part of that. So, nung nag-birthday siya, hiwalay yung celebration with the cabinet, with his official family, hiwalay with his blood family, with his relatives. Sabi ni Edward, yung PMS po ba or any cabinet member, nabasa ko na pala yun. Sabi ni Marge, layo pa eleksyon. Hayaan mo na sila magtrabaho, mga kupal talaga mga DDS. Miss Marge, ayon sa ating saligang batas, mayroong karapatan magsalita at magpahayag. Hindi po yan tumitigil. Ang gobyerno ang dapat hindi rin tumitigil. Tuloy-tuloy ang trabaho niyan regardless of who is sitting
regardless of what is happening. Hindi naman po may time limit or limitation kung kailan kami pwedeng magsalita at magpahayag. Ayon sa Korte Suprema, isa sa pinakamalaking ginagarantiya na karapatan ang karapatan magsalita at magpahayag dahil ito po ang nag-check sa ating gobyerno. Kailangan po na mayroong breaks ang gobyerno natin because the Constitution reveals how powerful it is. So tayo ay kailangan tuloy-tuloy ang pag-exercise natin ng ating karapatan. Hindi ko po kakupalan yon. Ang kakupalan ay yung magsasuggest ka na mayroong limitasyon na wala naman sa batas ang aming mga karapatan. Maaari naman din po kayong dumayo sa ibang mga live kung kayo po ay naa-upset sa mga opinion namin. Sabi ni Viral Trends, nung nalaman kong tatakbo for president si VP ng Friday, nagparehistro na po ako. Bukas ba? Kasi Duterte ang gusto kong kauna-unahang iboto at nakakainis dahil pati yung budget ng voters ID card. Oo nga po, naalala ko yan. Sabi ni Simpleng Tagabukid, the opposition is positioning one of their arguments na 1/3 lang daw ng campaign promises ni VP ang natupad, education lang at walang peace and order at unity. Di man lang daw makagalaw VP kasi iniinitan siya. So, totoo naman po yun. However, hindi naman po siya tumigil magtrabaho. Hindi nga niya ma-fulfill lahat ng campaign promises niya katulad nung sa peace and order at unity dahil limitado na po siya sa kanyang partisipasyon sa official family ng ating Pangulo. So hindi po yan, kumbaga, kung hindi man niya naabot yung kanyang ipinangako, mayroon naman justifiable circumstances. Sabi ni Ma'am Juanita, na bad trip ako sa, kanina? Sa pari, nabanggit niya na si VP ang aga nag-announce dahil sa power. Ano naman ang kinalaman ng simbahan dyan? Kinikilala natin na ang mga pare at kahit ang simbahan mismo may kalayaan magsalita at magpahayag. Pero sana it would be on things that, to which they have some kind of, how do you call this? Input or sana mayroong better understanding sila. Gayunpaman, malaya silang magsalita, magpahayag, malaya rin naman tayo magsabi na mali po kayo. Sabi ni Ma'am Lani, so all in all, mahirap katrabaho si BBM kasi sabaw lutang. Grabe naman. It's more like marami siyang kakulangan bilang leader. Wala akong duda na siguro kung siya po ay isang cabinet secretary, baka mas kaya niya yung ganong posisyon. Pero we never saw him in a cabinet secretary's position. Governor siya, pero hindi rin nakikita ng buong bansa or ng publiko kung paano niya pinatakbo ang governorship. Pero ang alam ko ang sinasabi sa akin is mas maraming magaling kesa sa kanya bilang governor. So mababait kasi ang mga Ilocano. Hindi siya, Thank you kay Ilongga RN in Norway, kay Miss Lani Mitchell, meron ba akong nakaligtaan, mga hindi ko napasalamatan. Pakipaalala lang, Sir Paul, maraming salamat po kay Baby Lauren. Ayan. Paalala lang kay DM, at saka hindi ko mabasa yung pangalan, Korean yata ang characters. Reminder lang sa mga TikTokers natin, may pangako ako parati na pag umabot tayo ng gift goals, ay either magkakaraoke nights. Hi Kentaro, nagkita tayo kanina, di ba? At saka, so either magkakaraoke nights tayo o mag-extend tayo on the TikTok app. Okay. Thank you. Nakakatuwa lang kasi dun sa sa kabilang app kasi pagka may pinapadala sila may animation pa eh. Thank you, Kentaro.
Sabi ni Ma'am Marie, si Auntie Claire maraming sinasabi kapag mga Duterte ang topic. Halagang personal opinion niya yung sagot niya. Pero ganito po yon, kung personal lang yon, pupunain siya ni Presidente. Hindi siya pinupuna ng Pangulo at hindi siya pinipigilan. Entonces, the only thing we can conclude about that is okay kay Pangulo yung ginagawa niya. Kasi sa totoo lang, mabilis pa sa 4:00 mapapagalitan ka kung hindi naaayon yung sinabi mo doon sa utos ng Pangulo o doon sa kagustuhan niya. Thank you, Sir Jake. Thank you kay DM. Nax. Salamat po. Sabi ni Palaboy Pulubi, ayaw talaga ibigay ng mga pinklawan ang pagiging oposisyon sa mga DDS. Samantalang yung mga leader nila nakikipag-party sa Marcos family. Hindi naman po iginagawad yung yung pagka-oposisyon at hindi din po sila may monopoly on that term. So, wag nyo nang masyadong kumbaga, pwede naman natin ibatikos, i-criticize yung pagkagamit nila ng termino na yon, pero wala tayong hinihinging permiso sa kanila. Sabi ni Bart, ilang songs kaya ngayong gabi? Grabe kayo kagabi. Ilan ba? 12! Naka-12 kagabi. Parang isang naalala ko nung nagtatrabaho pa ako noon sa Manila Garden, nga ganun, bago ako mag-break. Hindi naman. Kami was something like 8 to 10 songs bago mag-break. Sabi ni Ma'am Marie, ask ko lang anong favorite song mo if ever matuloy ang karaoke nights. Ano ba yung mga favorites ko? Favorites ko for karaoke, meron alam yan ng mga na nakaready na po yun sa ako. Yung mga mamaya na po natin pag-usapan yan. Paabutin nyo na po muna. So, sabi ni BBM Sabog, sabi niya, please need advice sa mga government workers na gustong gumalaw para support for VP Sara. Alright, ganito. Hindi kayo pwedeng mag-manifest during office hours. Political yan, but you are allowed to express yourselves, di ba? You still have that right. Limitado lang, hindi ka pwede during office hours. Yung nga, pwede nga yung iba mag-strike during lunch break, hindi dapat naaantala ang government services. So, rule number 1 yan. Number 2, in your own personal time, and as long as you do not identify yourselves as government workers, then you can express yourselves. Okay? Subject pa rin po kayo sa rules and regulations of as a code of conduct ng government employees, ha? So kailangan kung magpapahayag kayo ng inyong saloobin ay naaangkop pa rin kayo doon sa mga rules. At mas stricto po ang magiging pagkikilatis ng mga sinasabi ninyo, lalong-lalo na kung may posibilidad na yan ay may paglalabag sa mga batas kriminal. Sabi ni Eljun, I think nonsense na kay BBM mga sinasabi ni Auntie Claire. Basta patuloy ang atake, basta Duterte ang topic. Ay, sabi ni Skyrus, i-deny na namin ni Auntie Claire bukas yung mga revelasyon. I-deny naman ni Auntie Claire bukas sa mga revelasyon ni VP, dapat hindi na lang binulgar, hayaan magkaleche sila. Well, hindi. Ang purpose na nung pagsagot naman kasi ni VP ay to explain kung ano yung to explain yung kanyang sinabi na walang loyalty si BBM. Wala siyang loyalty sa serbisyo, walang loyalty sa bansa kasi parang hindi niya sineryoso. Yun yung panig ni VP. Hindi siniseryoso ni Presidente Marcos yung kanyang role bilang Pangulo ng Bayan. Bilang tumitindig na ama ng bayan, ikaw ang mag-guide, leader ka. Ikaw ang mag-guide using your vision, ikaw ay gagawa ng mga activities para iangat ang estado natin, para iangat
sa kahirapan ang ating mga mamamayan para umigi ang buhay. Eh, 'di ba? 'Yun yung ini-explain ni VP. So, kahit i-deny yan ni Undersecretary Claire Castro, ito po ay eyewitness account ni VP. Imposibleng mas alam po ni Yusek Claire yan, wala naman siya doon at the time. Sabi ni Ma'am Karen, na-shock ako, mga kapatid at OVP staff ay di alam announcement niya. May sari-sariling diskarte talaga mga Duterte. They are so specifically different, sharing a common surname. Yes, but you can see commonalities. Number one, leadership qualities. Okay? Administrative capabilities. Natutunan nila yan sa tatay niyan, just watching the father. Political savvy. Yan, lahat sila. Marunong silang dumiskarte at marunong din silang maki-relate sa mga mamamayan, particularly sa ordinaryong mamamayan, the bulk of the electorate. Okay, bakit may mga katanungan tungkol kay TP? Hindi po namin siya pinag-uusapan dahil hindi naman po kami nagkikita o nakakapag-usap na. I don't think it is fair na I talk about somebody I no longer am in communication with and there is no material, kumbaga first-hand material on him. Hayaan na natin siya. 'Di ba? Pag lumabas siya at isinapupubliko pa niya ang kanyang mga activities at ang kanyang saloobin, lalong-lalo na sa politika, then yun, pwede nating komentuhan yung sinabi niya. Gayunpaman, hindi na siya nakikilahok, so hindi ko masasagot ang mga katanungan ninyo tungkol sa kanya. Sabi ni Kentaro is only there for the powder or power pala, not for serving the people. Lame excuse of a man. Sabi ni Ma'am Nancy, sana po sila ang katandem si Senator Marcoleta kasi alam nila mamuno ng ating bansa. At kayo lang tatlo ang maasahan at kayo po idol namin panahon ng karambola pa. Maraming salamat po. Pero para sa akin, iyon pwede nating pag-usapan. Halimbawa, kung nararapat si Senator Marcoleta, bilib ako sa kakayahan niya. And so, yes, pero para sa akin, in the end, we can discuss their good qualities, pero tanggapin natin kung sino ang choice ni VP, ha? Hi kay Sergeant Formin, sabi niya, I hate the spokespersons of BBM. Parang siya nga, para lang may masabi, wala namang kwenta. Spokespersons. Butin lang hindi ako spokes ni BBM. Sabi ni Romel, bakit po yung EO1 ni BBM na i-abolish ang PAC and Office of the Cabinet Secretary ang una niyang mandate? Well, hindi mandate. Ang una niyang utos. May connection ba ito sa wala siyang vision at bansa? Well, number one, hindi siya naniniwala sa pakay ng anti-corruption. Kasi yung PACC, iniimbestigahan nung komisyon na yon under the OP, yung mga appointees ng Pangulo. Hindi siya agree doon kasi ang pagkakaintindi ko, nagtitiwala naman siya. Pumipili lang daw siya ng mga pagkakatiwalaan niya. So no need for that. Anyway, may ombudsman naman. Yung doon sa abolishing the office of the cabinet secretary, para sa kanya, hindi necessary ang CABSEC kung merong ES. Pero tama kayo, bakit yun ang unang-una? Hindi ko po talaga alam bakit yun ang nauna. Palagay ko, yun ang unang nakita nila sa pag-oorganisa nila ng cabinet.
Sabi ni Robert Jr. Tapos ang choice pala ni VP sa attorney. Uy, malayo, malayo po. Ako'y simpleng nagba-vlog lang at nagpapaliwanag ng ibang mga pangyayari. Tingin mo ba a-attend ng debate si VP? Bakit pinag-iisipan niyo na ang debate? Mangyayari lang po yung debate sa 2028 pa po. Most likely, January, February, March, yung mga ganyan. Sa umpisa, pag inumpisahan na ang campaign period. So, masyado po tayong advanced mag-isip. Because, syempre, magdi-decide si VP nang naaayon sa pangangailangan ng panahon. Hindi pa natin alam kung ano ang magiging pangangailangan niya at the time. So, hindi pa tayo gagawa ng mga paghuhula-hula ng ganyan at this early stage. Yun nga lang, naiintindihan ko na si VP is so interesting. We want to know everything about her campaign, about her plans, yung mga ganyan. We have plenty of time. Don't worry about it so much, but I understand that the enthusiasm in wanting to know is because mahal natin siya at gusto natin malaman lahat ng mga detalye na yan. Pag ba ikaw na ang spokes ni Inday, ako unang magsasabing nasa tamang presidente ka na. Alam niyo, sinabi ng isang kaibigan ko, saka ko na i-reveal kung sino yan. Right place, wrong time. Ako. Kasi, saka ko na ikikwento. Parang nagyayabang ako, nahihiya tuloy akong sabihin. Gayon pa man, mayroong mga close friends na nagsabing, ay mali talaga yung timing mo, nahuli ka. Tama yung posisyon mo, mali yung mali yung time. Wala pa po tayong balita doon sa impeachment complaints ni VP sa office ni Speaker. So, titignan natin, baka pag lumampas sila ngayon ng 10 araw, 10 session days, mamamatay, kumbaga, ang mga impeachment complaints. Thank you, Sir Bart, kay Ma'am Angelina, kay Sir Paul, kay Sir Paul din, kay Sir Bart, thank you. Maaga si Sir Bart, ha? Sabi ni Ma'am Juanita, isa ka sa pinagkakatiwalaan namin. And I want to maintain that trust. Kaya ayoko po na may gagawin tayo, yung ang matinding kayabangan ay nakakawala rin po ng pagkakatiwala. So, yung mga suggestions nyo para kay VP, well taken yan, I am sure. Pero wag po natin siyang pangunahan. Pero natutuwa ako, ha, hindi ko sinasabing hindi ako natutuwa sa suggestions niyo, pero nahihiya talaga ako kay VP. So, parang jahe, sobra. Thank you kay Renzo, nga pala kay Ma'am Angelina. Hi! Magandang gabi po. Shock sila bawat sagot ni VP Sara. Totoo yan. Ay, Sir Jake, thank you. Thank you. Umabot na. Lani Mitchell says, maiba ko. Kaibigan niyo pa ba si Thinking Pinoy? Bakit ang daming nagtatanong kay TP ngayon? May nangyari ba? Wala, di naman kami nag-away ni TP. Pero hindi rin naman kami nag-usap. So, hindi ko po alam yung totoo. Maituturing ko pa rin naman siyang kaibigan, pero hindi na kami close kasi ang tagal na namin hindi nag-uusap. Okay. And sa akin, hayaan na natin. Alam ko na very interesting pa rin pag-usapan si TP. Gayon pa man, alam mo naman, matagal na siyang wala sa publiko, kumbaga. So, pa-enjoy niyo na muna yung kanyang pag-aaral. Sabi ni Service, dapat habulin ni VP ang mga troll farm.
Sabi ni Ma'am Karen, sana mapaunla ka ni VP, ma-interview nyo at ni Sas for us, your live participants. Oo nga eh. Maganda nga sana yon. Hintayin natin pag pag okay na. Alam naman ni VP na gusto namin. Sabi, hi, thank you kay John Doe. Sabi ni Ma'am Judith, BBM only wanted the title but not the job. So, sabi ni Pete, X5H, don't get ahead of yourself. Sino po kausap ninyo dyan? Am I getting ahead of myself? Paano? Sabi ni Ran K. Birch, hindi talaga nag-iisip itong mga pink. Oh, bakit naman? Nakipag-team sa pula. Hindi lahat, remember, divided na sila. Traitor nga yung pula. Patalsikin pa si pink. Kaso mangyayari lang yon sa panaginip dahil yung realidad, green ang winner. Sabi ni Google user, sa tingin niyo po ba maaabsuelto si PRD sa confirmation of charges? May chance ba na hindi matuloy ang paglilitis sa kanya? Hindi ko po kasi nakikita yung ebidensya. Hindi po yan pinopost ng ICC. So it will come down to that also. Para sa akin, base sa alam ko kay PRD, dapat ma-dismiss yan. Pero hindi natin alam kung ano ang hawak ng pretrial chamber. Now remember, hindi pa ito guilt or innocence. Ang hatol ng pretrial chamber ay parang yung hatol ng piskalya dito sa sa preliminary investigation. Dinidetermine ng pretrial chamber kung tutuloy pa rin ang sa paglilitis yung kaso. Kung sufficient na ang ebidensya para tumuloy sa paglilitis yung kaso. Sabi ni Ma'am Marie, type ko si Madam VP, her character, her wit, her being feisty, tama lang sa timpla lahat na maipakita niya sa komunidad. Sabi ni Sergeant Formin, weaker color is red. Oh, thank you kay John Doe, by the way. Style ngayon ng ibang trolls, magbibigay muna sila ng ng gifts bago sila mag-troll. Kasi they think na mas mataas ang likelihood na babasahin ko pagka nakita na mayroon silang binigay. Depende yan para sa akin. In the end, ayaw din natin na magulo. Gusto natin dito makakapagsalita at makakapagpahayag at makakadiscuss tayo na maayos. May sumbong nga pala ako. Pasensya na ginawa ko kayong sumbungan. Doon sa wall namin, may nag-viral kami na post tungkol doon sa kay VP at yung 11 days na spending. Mayroong pumasok at sinabi na hindi naman daw issue yung yung 11 days. Well, dun pa lang alam ko hindi na totoo. Tapos ang sinasabi niya, hindi daw alam kung saan nanggaling yung pondo. Pero kaya kailangan daw i-explain ni VP. Parang mali po yata yon. So sabi ko, sige nga, sabihan mo ko kung saan yung basihan ng mga sinasabi mo. After that, dahil nag-viral na, 35,000 ang naging mga reactions, hindi ko na mamaya binabatikos na pala ako doon at sinasabi, humingi ka ng basis, tapos kinalimutan mo. Ay, kayo na ang hindi busy. 'Di ba? Ako, busy ako. Ang dami kong ginagawa. Sasagutin ko sana and then I decided na ganito yon. Kung hindi mo kakayanin na makipagdiskusyon ng maayos, hindi ka na worthy sa oras natin. Huwag tayong wag natin pagbigyan masyado kapag bastusan. Pwede nating patulan yung iba kung talagang gusto nila ng diskusyon. Minsan, pag nakita ko, kahit medyo bastos yung pagkasabi nila, pero may pagkakataon na makipagdiskusyon at baka ma-convince natin yung kausap, I will take that opportunity. Kasi we're going into election campaigns. Ang election campaigns, paramihan ng boto. So, dun sa mga kaya nating kumbinsihin natin. So, huwag kayong magagalit pag may mga pinapatulan ako
Kasi may nakikita ako, either there is a lesson somewhere here or there is an opportunity to convince somebody otherwise. Marami na po tayong nakumbinsi na tumawid. May mga pinks na napakabait naman nandito at nakikigulo sa atin even if yung may mga basic differences pa rin tayo. So remember na hindi natin goal ang bardagulan, ang manalo sa bardagulan, sa pahiyaan. Ang goal natin, paramihin yung boboto para kay VP Inday. May exception yan. Pagka sobrang mali yung ginagawa nila, hindi na natin kailangan silang i-convert. Kailangan na natin itama yung sinasabi nila para hindi sila makaloko ng ibang tao. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga bagong dating, huwag pong kalimutan, like, share, follow, subscribe. So, sabi ni Sergeant Formin, no, favorite color ko green, Diyos ko, nakikipag-argue na ako sa TikTok just for my president in 2028. Don't make it at the expense of your peace of mind, ha? Hindi natin gusto na maapektuhan ng inyong mental health. Marami nga pumupunta sa wall namin, binabatikos kami. Minsan, pag unang impression, maiinis ka, magagalit ka, masasaktan ka. And then, if you look at it again, ma-realize nyo, they are speaking from a place of ignorance. So, hindi natin kailangan lahat na yung kumbaga, may mga tao who will remain unconvinced kahit ikaw na ang pinaka-logical at pinakamaraming ebidensya. Huwag mag-aksaya ng panahon sa mga ganon. But if there is an opportunity na maibago natin yung isipan ng ibang tao, then we should take that opportunity as much as we can. But again, never at the expense of your mental health. Sandali. Did you need something? Huh? Jollibee. Okay. See if my room, is my bag there? Check if there's cash. There, I think you were sitting on it. No, in my room. Sorry, meron akong customer dito. Anak ko. The other side, over here. Sabi ni Ron Allen, mukhang mas may chance pang manalo si Mayor Vico kaysa kay Sen Risa sa pagka-VP. But wait, hindi pa yata siya aabot sa age requirement. Sabi ni Saina Cayetano, dapat ipakulong si Marcos, dapat pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa Pilipinas. Yan po ay isang bahagi ng plataforma o dahilan kung bakit tumatakbo si VP Inday. Sabi ni Jade, siguro late 2027 mag-confirm ang VP gi-recruit ni VP Inday. Excited ako sa tandem nila. Oo. Ako din. Sabi ni Troy Ski, magkaiba kami ng point of view ng tatay ko about sa politics ngayon. Loyalist talaga kami both. Magkaiba. Pero magkaiba kayo ng point of view ng tatay nyo. Ano po ang pinagkakaiba nyo? Maibabalik pa kaya mga ninakaw na pondo ng bayan? I think it would be, how do you call this? Against our interests not to. Kasi number one, ang laki ng ninakaw. And we need it for economic recovery. That's one. The second is, hindi naman pwede for the good of the country. Kasi hindi naman pwede na walang accountability. Tama si Inday doon. They have to be accountable. Kailangan managot sila sa mga ginawa nila. Yung mga excessive na behaviors nila,
Grabe mandiin, grabe mang-oppress, grabe magnakaw. Never, di ba? Not since Marcos Sr. have we seen the scale of corruption as big as this. No, handbag black. It's hanging on the Sabi ni Ma'am Edita, sana po pag presidente na si VP, alisin na po ang business at mayor's permit na maliliit na sari-sari store o mababa lang. Kasi as senior, gusto ko po magtinda para may pera ako kahit paano at di na ako hihingi sa mga junakis. Natatakot tuloy ako magtinda at maganda po yung pagbigay dagdag sa puhunan ni VP Sara. Ma'am, i-check nyo po sa LGU ninyo. Kasi yung ibang mga LGU po, nagpo-provide ng exemption for senior citizens. Tignan ninyo kung available sa inyong LGU. Pero maganda po yung sinasabi niyong yan. Totoo yan ha. Ako gusto ko talaga yung nabibigyan natin ng pagkakataon pa rin yung mga seniors natin na may kakayahan pang magtrabaho at may kagustuhan pang magtrabaho para hindi po sila nagdi-deteriorate. Kasi pag senior ka na, importante na yung cognitive abilities, pati yung 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 muscular abilities nyo. Sana lumawak pa o naging mas busilak ang ating ekonomiya para mag-create ng mga panibagong trabaho. Okay. O sige, you can order. Yeah. Chicken Joy Peach Mango Pie. Kung narinig niya yung order ko. Coke Zero. Sabi ni Yengski, may karaoke nights ba? 43 out of 68 na po ang gift goals. Medyo matumal pa. O kamusta TikTokers? May mga gusto yata talagang mag-karaoke nights. So, dun sa mga may gusto, tulungan nyo po umabot ng gift goals. Sabi ni Letlet, nagutom ako. Sabi ni Letlet, wow, Jollibee ang cravings. Ikain nyo na lang din po ako. Hirap mag-crave ng Jollibee dito. Ay, nasa France si ma'am. Ang pinakamalapit daw na Jollibee, nasa Rome, Italy pa. Kaya hanggang imagine na lang. Uy, may na-achieve na isang aspeto. So, 43 out of 68. Thank you, Sir Kentaro. So, ilan na lang? Less than... a little more than, 25 na lang ang kulang, Sorry, narinig niyo talaga yung order ko. Nagutom yung anak ko. Sabi ni Heidi, maganda yung sinabi ni VP na ang gusto niya, mas nauungusan niya ang yung legacy nung naunang nakaupo sa posisyon. Pag maging Pangulo si VP, excited ako na mauungusan niya pa legacy ni PRD. Ayan. Sabi ni Troyski, uy, loyalist sila pareho ng tatay niya, pero siya para kay Inday na. Sabi niya, kaya sila parating nagtatalo. Well, ito simple lang. Alam nyo kanina, ay may kwento ako. So, nag-crave tuloy yung iba. Sorry, kasalanan ko yun. Sorry naman. Okay. So, kanina, andun ako sa Thai kami naman, para maraming makapunta. Tsaka pang ma-meet ko yung iba sa inyo. Pagkakataon kasi yun. So, one piece lang So, may lumabas kami ni Miss Grace. Nandun si Miss Grace, Ibuna. So, may lumapit na negosyante na from the Chinese community, Phil-Chinese community. Sabi sa akin, ano sa tingin yung mangyayari? Sabi niya, kasi worried na daw yung mga negosyante.
Sabi ko, sir, sa totoo lang, pag yung mga Chamber of Commerce na ang nagsasalita at nakadalawa na kaming interview sa DASPOC sa o tatlo na ng mga Chambers of Commerce, nag-aalala na sila. So sabi ko, sir, kung walang reversal dun sa mga polisiya at gawain ang administrasyon ngayon, tiis-tiis po talaga tayo. Ang problema, bagsak na ang ekonomiya, ang central bank ay suko na. Kumbaga, hindi na kinakaya yung policy making powers ng central bank maiayos pa o matulungan mag-recover yung ekonomiya. Now, this is how it works, no? Central bank will set the interest rates. Pag mababa kasi ang interest rates ng pagpapahiram ng mga bangko, mas maraming posibleng humiram para magtayo ng mga negosyo. Or at least magamit yung pera na yon for an economic activity. O halimbawa, magpapatayo ng bahay. Mag-hire ka ng kontratista, babayaran mo yon, mababayaran yung workers. So nakakatulong sa ekonomiya yan. Sagad na daw, sabi ng central bank. Yung pagsiset nila ng interest rates, napakababa na. Mababa na din sobra ang inflation. At ito, posibleng tumawid na siya into what they call stagflation. Double-edged kasi ang pagtingin natin sa inflation. Ang inflation kasi also indicates na mayroong economic activity, maraming pera ang umiikot. So, you need to pay more for what you used to pay before kasi sa sobrang dami ng pera. Sabihin niyo sa akin kung di niyo naiintindihan. Ha? Ngayon, thank you very much sa nagpadala sa GCash, phone number ending in 1529. No, salamat po. So, yun. Hindi na kaya. So, ang sabi ng central bank, Philippine government, nasa inyo na yung bola. Kayo na po ang responsable, kayo na po ang may powers na gumawa ng pagbabago para ma-reverse yung pagkatumal nitong ekonomiya natin. So, paano gagawin ng gobyerno yon? Yung gobyerno, magkakaroon ng maraming proyekto. Pag maraming proyekto, maraming binabayaran, iikot ngayon ang pera. And therefore, mas maraming magbe-benefit, mas maraming gagasta. So, sabi ni Ms. Lani, paano magpadala sa GCash? Doon sa crawler sa kabilang app, makikita nyo po. So, kailangan nyo pong silipin doon sa kabila. Sorry po. Kasi tatapusin ko pa yung explanation ko. Gayon pa man, sabihin ko after the explanation. So, okay, kung maraming umiikot na pera, mas maraming nakakapagnegosyo, mas maraming nababayaran, may economic activity. Ito yung problema pag kurakot ang gobyerno. Pag kunwari, may proyekto ka nga, pero kinurap yung pera, anong ginagawa ng mga magnanakaw? Itatago nila ang pera na yon. Siyempre, kasi fruits of the crime yan. So, para hindi sila mahuli, itatabi nila yan. Okay. So, yung iba nga, hindi nila gagamitin ang banking system. Kung sana sa banking system nila na local ilalagay, mas maraming pera ang available para maipahiram. Diba? So may economic activity pa rin. Ang problema, tinatago nila karamihan, nagtatago pa ng pera abroad. So yung iba nga kwarto-kwarto o mga kahadiyero. Thank you kay Yengski. At dahil dyan, dahil sa massive corruption, dahil ang laki ng ninanakaw doon sa pera ng gobyerno na pinapaikot dapat, hindi kaya nagko-collapse yung ekonomiya natin. Ma'am Imelda, maraming salamat po. Sabi ni What the Facts,
papautang daw Japan, $2 billion may nanakawin na naman. Hindi actually yun yung problema. Ang problema kung nag-uutang tayo para lang mapuno yung mga normal na serbisyo ng gobyerno. In other words, wala tayong pambayad ng sweldo ng mga government employees. Uutang tayo. Masama yun. Kasi wala doon pumupunta sa mga proyekto na maglalagay ng pera into the economy. Yung mga sweldo, part na yun talaga ng regular day-to-day activities ng gobyerno. Ibig sabihin, sa sobrang gahaman, pati yung pera na nakalaan para sa sa sweldo-sweldo ay hindi nanakaw na rin or hindi natin mapuno dahil kailangan natin sagutin yung ibang mga ninakaw before. So, yun yung yun yung problema. So, kailangan talaga mag-reversal ang administrasyon. Tumigil, drastic ang pagtigil sa pagnanakaw. Kailangan drastic ang mga ang pagbawi ng pera. Unfortunately, hindi po natin nakikitang nangyayari to. Sabi ni Pinky Pop, dami mo alam, why don't you run for the presidency? Alam mo Pinky Pop, not every intelligent person needs to run for the presidency. There is a reason why expert opinions are contracted. Kaya may mga consultancies in government. If you know a lot, then somebody might need that knowledge and you can be hired. Hindi po kailangan tumakbo ng Pangulo. Akala nyo naman, isa lang ang pinupuntahan ng mga dalubhasa. There are scientists na maraming alam. They don't run for president. May mga doktor, abogado, na marami ring alam. Pero hindi naman sila tumatakbo for president. Some of them, they even work in government. Pati sa mga doktor. Mayroon mga iba, dalubhasa sa physics. Dalubhasa kahit may mga PhD in political science, philosophy, economics. Hindi po lahat yan tumatakbo ng presidente. So mayroong fundamental logical flaw ang iyong sinasabi, Pinky Pop. Kung sa tingin mo, palilipasin namin yung mga ganyang klaseng salita ninyo, hindi po pwede. Kasi you are misinforming the public. Akala tuloy ng mga kakampi ninyo, yan ay isang argumento na ang tinatawag sa ginagawa mo is smart shaming. Parang sinasabi ninyo, bawal matalino o kinamumuhian dapat ang matalino. At sasabihin nyo pa na tumakbo ka kayong presidente, pang galing-galing mo. Parang gano'n. Bawal ba ang diskurso? Hindi po bawal. In fact, dapat ang mga dalubhasa ay nagsasalita. Kung sa tingin ninyo matalino ako, magkakaroon tuloy ako ng obligasyon na mag-educate or makapag-explain man lang. Diba? So, nagtuturo ako. Hindi lang po dito sa social media ha. Nagtuturo talaga ako kahit dati pa. 3 taon po ako sa Ateneo University nagtuturo. So, ang dapat po ninyong ikabahala ay kung kukonti ang alam, pero salita naman ang salita. Tumingin din po kayo minsan-minsan sa salamin at isipin ninyo kung bakit nyo nasabi yan. Bakit nyo nasabi na ako ang dami kong alam, kailangan tumakbo ako ng pagka-presidente? Mali po yung ganyang reasoning. Pero nasa lugar kami para sabihin dun sa mga kandidato kung ano ang ini-expect ng mga tao katulad namin sa kanilang pag-execute ng mandato nila. Sabi ni Renzo, dami mong alam, thank you. Ang cute. Sabi ni Ma'am Maricel, teka, hanapin ko yung para malagay ko, yung iyong comment mo dito. Ayun, sabi ni Ma'am Maricel, hug me. Basta if you meet Sarah D, for me, a hug you. I-hug ko kayo para kay VP, opo. Kung makita ko, pero magpapaalam ako. So, or pwede ko rin sabihin, ma'am, pinapahag po kayo ng mga ng mga botante ninyo na nasa Dubai. Sabi ni Marcelang Bahaghari, anong masasabi mo kay Jam Magno po, ma'am?
Wala po, hindi po ako nagkokomento kay Miss Magno. Kasi entitled naman siya sa kanyang sinasabi. At maliwanag naman sa mga nakikinig na she goes for over-the-top statements para makakuha ng reaksyon. Bakit ko siya pagbibigyan, di ba? At alam ko na hindi naman din naaayon yung kanyang sinasabi. Hindi po kasi kami patas eh. So, ang sinasabi, ang kasabihan ay, you acquire the size of your enemy. So, kung ikaw ay papatol at gagawin mong enemy, yung hindi kayo pantay, asymmetrical yon. So, wag na lang. Baka ako pa po yung kumbaga, ma-involve sa isang diskusyon na hindi naman nagbibigay liwanag sa kausap o sa mga ibang nakikinig. Sabi ni Yengski sa club nun, may utang na tayo, nag-donate pa tayo ng 200K sa UN. Sana full. Grabe. Sabi ni Bong, tandaan po natin na ang majority sa lipunan natin ay mga maralita at karamihan ay kulang sa karunungan. Para sa ating mga may dunong, gawin po sana nating obligasyon na sila ay gabayan sa tama. Mag-i-explain tayo, hindi tayo mag-i-educate. Kasi ang kulang lang naman sa mga mahihirap ay pagkakataon. So, hindi sila as the other parlor calls us, BOBO. Di po totoo yan. Ang kulang po, hindi talino, kundi pagkakataon na ma-inform. So kung mayroon tayong pagkakataon na i-engage sila, then we should take it. Wag lang po, do not fall into the trap na nangyari dun sa sa mga nasa kabilang parlor, so to speak, na let me educate you. Oy, parang kayo lang ba ang matalino? Yang hiya naman ako sa 3 degree namin, 'Di ba? Mga ganon. Meron talaga na nagsabi sa akin na taga yung kabilang parlor, ang problema sa DDS, puro kayo bobo at at di edukado. Mga kayo, mga parang kumbaga pobre, hindi mga nakatapos. Ginanon talaga ako. Sabi ko, ano ba ang natapos niyo? College graduate ako. Sabi ko, alam nyo, isang tumbling na lang 3 na po ang degree ko. Hiyang-hiya naman kaming mga DDS sa inyo. Si Sas nga, working on her PhD. Di ba? So, di ba? It's not, kumbaga, babasagin dapat natin yung mga ganyang klaseng argumento because it's called a sweeping generalization. Ay, Ma'am Lani, it's okay. Ano na lang, pag nakatapos na kayo, wala po akong i-message nyo ako para ma-message ko kayo. Okay? Kasi otherwise, makakalimutan ko talaga po yan. Sabi ni, di ko mabasa yung name, nag-donate si BBM ng 500K sa Naga Coliseum. Pero sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu, 200 million lang sa lahat ng area na nawasak ng bagyo. Sabi ni Backstage Jane, I just realized why BBM avoided all those invites from networks to join presidential debates. He doesn't have the intellectual capacity to debate and he might embarrass himself if he stammers. Well, that's entirely possible. Hindi po ako privy dun sa electoral strategies niya noon. We just helped out with the media, kumbaga. Paki-shoutout po. Hi Kentaro, sabi niya. Pa-shoutout po ang mga Cantinians or Sutils who are watching right now. Oy mga Cantinians na followers ni Coco Locoy. Hi po and kamusta po sa inyong lahat and it's so good to see you here. Yung ibang Cantinians kasi sutil din. So maraming salamat at nandito kayo, nakikita ko kayo dito. Thank you very much for being here at sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta. Holy cow, goal ended na ba?
Nakaabot ba tayo ng gift goals? Oh my goodness. Hindi. Doon lang sa whale diving. Kulang pa po. Doon sa, umabot tayo ng gift goals. So may tatlo. Ganito po yan, explain ko lang. Doon po sa TikTok kasi, pag umabot sila ng gift goals, kailangan kakanta ko ng 3 songs. Or mag-extend kami ng diskusyon. Either way, it's their choice. So, nakatatlong araw straight na po kami na nagkaganito. Kaya natatawa na ako. So, 3 songs na tayo, sabi ni Sir Bart. Uy, maraming salamat ha. Sabi ni Miko, paano mag-karaoke nights, mag-chicken joy pa? Oo nga, bibigyan niyo ako ng konting break. Hindi ko naman kailangan ubusin. Pero at the very least, makain ko man lang yung peach mango pie, 500 million, oo nga naman. Kailangan po yata ayusin ang COMELEC kasi mukhang hawak nila. Kahit sino pa may hawak niyan. Kung marami tayong boboto, hindi po matatalo si VP Inday. Kailangan marami, malaki yung lead. Kasi pag maliit ang lead, dyan nagkakaroon ng maraming milagro. Diba? Or dyan may possibility ng maraming milagro. Okay? Hirap na may hangin. Sabi ni Alex, magsumiti po ba si na Miss Joey bukas sa SEO po? Sa signature campaign ng Tay Kami naman, yes po. Hindi ko alam kung anong oras. Nasa wall po ni Miss Joey. Sabi ni Kid Pro, need namin ng mga pang-lullaby songs. Don't worry, sige, mabagal ang songs today. Sabi ni Candy Crusher, pa-shoutout din sa mga wireless headphone dito sa Hong Kong. Nagising pa rin sa live nyo. Naku, baka may pasok ko po kayo bukas ng maaga. Hindi ko na dapat kayo pinupuyat. Okay, so kung wala na pong mga katanungan, don't get me wrong ha, hindi ako nagmamadali na para makapag-karaoke nights na kami. Pero pagka gusto ko nakikita talaga yung mga katanungan ninyo. Yun talaga ang fuel ng live natin. So sabi ni Ma'am Candice, yes, dapat landslide ang goal. O ika nga ni Erap, she has to win by a landscape. Yan. Shout out kay Aya Wei sa UK. Sabi ni Bart, sarap may karaoke habang nainom ako. Yan. Sabi ni Nixon, may saltik ba si BBM? Wala po akong personal na nakita na gano'n. Pero yung mga nakita ni VP tungkol sa pagpapatakbo ng gobyerno, yan po nakita namin. Nakita ko. Uy, walang TikTok sa HK. Oo nga eh. Kahit po ba kayo hindi ko dapat kayo sinusutil, Sabi ni Sunrise, I really don't know where that notion na puro masa at mahirap ang DDS comes from. Hello, ang dami kaya namin na upper and middle class supporting the Dutertes. We just chose to remain silent. I think it was a way to degrade us or to insult us. Na parang yung herd mentality ba, yung strategiya nila is mahiya yung mga pro-Duterte kasi puro hampas lupa tayo. So, wala naman po tayong sinasabi na ganon. Pero tama ka, kasi karamihan, tahimik. Pero ang totoo niyan, marami talagang mga negosyante, halimbawa, na sumuporta kay PRD. Kasi kailangan yung peace and order para mag-thrive ang negosyo. Kailangan mayroong ding you need a president who's a problem solver. O problema ang traffic, what do we do about it? Okay, di ba? Dapat ganun. Sabi ni William, may erap jokes ba tayo? Dapat meron ng pro-Inday votes, yung mga tipong but wala po akong example sa ngayon. So, pero maraming soundbite si VP.
Hi, Sir Art. Maraming salamat po. Ma'am Joyce, thank you very much. At saka kay Balot. SBGA, salamat po. First time nilang nagpadala ng gift. Oh. Tapos, Sir Bart, maraming salamat. So, kung gusto niyo yung dagdagan yung mga songs, alam niyo na yung gagawin niyo. Okay, so maraming salamat mga nandito sa Blue and Red apps at saka sa Green one. Thank you very much. Para dun sa mga gustong makilahok dun sa aming karaoke nights, dun po tayo sa kabila sa TikTok. I hope to see you on the other side. And for the others na kailangan ng matulog for their mental health and sanity, we will talk to you again tomorrow. Sabi ni Ma'am Tina, in the pink state, nakakahikayat ng voters. Well, para sa akin, let's not interrupt them when they're making a mistake. Sabi ni Michael, gusto ko sana maka-duet kayo, kaya lang wala naman akong TikTok dito. Oo nga, kaya yung ginagamit ko ng na pang-duet, yung ano ba yan? Ano ba tawag doon? Yung minus one plus one, yung kunwari duet, meron ng kumakanta ng role nung kabila. So, ayun. So, see you on the other side. Ay, sabi ni Baki, good morning. Finally, na-convince ko nang makinig sa'yo yung tatay kong Makabongbong Marcos. Sana mabuksan ang isipan na niya through your explanations. Thank you, listening, Valparaiso in Indiana. Hi po. At good morning sa father nyo. Whether ma-convince ko siya or not, I hope that he's having he is proud of you. Kumbaga, kasi may independent thinking kayo. At kumbaga, yung father na willing na, yung kumbaga hindi naman kayo kumbaga willing na tanggapin na magkaiba kayo ng pananaw ng inyong anak. It requires talagang strong character to be able to do that. So, thank you pa rin sa father nyo because yung pagpapalaki niya is what led to your open-mindedness. So, I hope na makinig siya. And if not, okay din lang naman. Diba? Father mo yan eh. Hi, Sir Manny. Sabi niya, thank you, you're so accommodating. Nakapagpa-picture ako kanina, nakahabol din sa signature campaign. Opo, nagstay talaga kami. So, yun. Sabi ni Choice Key, sana tatay ko rin. Well, maybe we'll have to change the approach. So, thank you very much. One last hirit. The other side will lose because they can't field the candidate as strong as Tatay Diggs or VP Sara.